Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang araw ng December 16, unang simbang gabi ng kapwa ko mga Katoliko. Ayan, magandang umaga po. May gusto lang po akong ipahiwatig or malaman niyo lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyotang puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, galing. Yan, nagsalita na ngayon si Pokwang, kilalang artista, kaugnay sa nag-viral na driver na grabe talaga, no? Ang ginawa niya sa isang nagmamaneho ng kariton sa harap sa isa bata. At nag-viral din ang larawan na ito, kasama na sila si Pokwang. Matapos na trace kung sino ang naturang driver. Siguro nakita na ninyo ang video ito na nag-viral. Okay na sana, tinagin niya po. Oh, yun. Kuya, wag ka manakit, kuya! Kuya, wag ka manakit! Sa harap mismo ng batang nag-iiyak. Kaya sa live streaming na ito, magsagawa tayo ng reaction video sa driver na nag-viral na kapatid pala ni sa artistang si Pokwang. Very religious ito si Pokwang. At tatalakayin din natin sa ating live streaming. Napansin nyo? Dumami itong problema, away sa daan, away sa trapiko. Ano kayang posibleng dahilan nito? Tatalakayin natin, ha? At tama ba na sa mga ganitong awayan sa daan, dapat agad i-upload sa social media na hindi naka-blurred ang mukha sa mga pribadong tao, lalo na sa bata? At tama po bang ipakalat yung larawan ng pamilya ni Pokwang na gayong kapatid niya ang nakagawa ng naturang kasalanan? Tama bang si Pokwang din ang hihingi ng paumanhin at hindi yung kapatid niyang nagkasala na nag-viral? Ano po ba ang mga dahilan sa away kalsada at paano ito maiiwasan? Tatalakayin natin ito, mga kapatid, sa ating live streaming. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Windel Talibong, muling makasama sa pagkakataong ito. At inaniyan, malapit na mag 1,000 subscribers si Kaburnok sa Factbusters PH. Alam nyo naman na nahack ang kanyang channel. More than 69,000 subscribers nahack. Binura ng subscribers ng hacker. Kaya nawala. So may bagong channel si Kaburnok, Factbusters PH, nasa link. At ang ating pangalawang channel, Pananampalataya at Katuwera, nasa link. At bago natin tatalakayin itong pangyayaring ito as reaction video, mga kapatid, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Sa lahat natin mga suking taga-subaybay, welcome, at pwede ninyong i-comment kung saan kayo base para malaman natin kung saan nakaabot itong videong ito. Sa lahat ng mga suking taga-subaybay, welcome po. At tatalakayin natin ito. Grabe talaga, no?
ah, na kunan ng video itong away kalsada at kapatid pala ni Pukwang sa harap mismo ng anak nitong ang nakasagi umano itong kariton driver sa sasakyan na minamaniho ng kapatid ni Pukwang. Gago ko! Pinanggadya, pinagin ako ulit. Okay na sana, pinagin ako ulit. Putang ina mo. Kuya, wag ka manakit, kuya! Kuya, wag ka manakit! Lakay pa. Wag na, baka may ano yan, baka may ano yan, baka yan may... Limit lang ha. Bago. Takay dyan. Tama na. At dahil nag-viral ito, lumabas sa iba't ibang national TV, napaulat ito at nag-react agad ang LTO. Pansamantalang sinuspinde ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver na nag-viral matapos murahin at saktan ang isang lalaking nagkakariton. May report si Oscar Oida. Hindi lang mura ang inabot ng nagtutulak ng kariton na si Crispin Villamor. Okay na sana, pinagin ako ulit. Hinampas pa siya sa ulo ng pickup driver. Nangyari yan sa harap ng umiiyak na anak ni Crispin. Kuya, Matapos manakit, sumakay uli sa pickup ang driver at umalis. Nangyari yan sa barangay San Roque sa Antipolo City, Sabado ng gabi. Ayon kay Crispin, nagtutulak siya noon ng kariton nang makasalubong ang pickup. Nagdire-diretso raw ito ng takbo at muntik pang masagasaan ang kanyang anak. Naiwas niya ang kanyang anak pero tumama ang pickup sa kanyang kariton. Parang hindi niya ako nakikita. Parang yung nagkabangga na lang, may bumangga na lang po sa kanya, saka po siya bumaba. Masakit para kay Crispin na nakita ng anak ang nangyari. Ayon kay Crispin, nagbanta ang pickup driver. Pinakita mo sa anak mo na hindi mo siya pinagtanggol. Sabi po niya, papatayin niya daw po ako. Tapos babarilin. Nag-viral ang video ng pananakit matapos i-post ng nakasaksi sa insidente. Hindi po kasi nag-sorry, kaya naisipan ko po na i-post na lang kasi parang may mali po talaga. Na napaka-confident po niya na manakit, kung wala kami doon, baka hindi lang po batok inabot niyan. Nakita lang po niya na may natakot sa asawa ko pati, nakita lang niya na nakakamera ko kaya po yun pumasok. Pero nagbanta pa po yun. Sabi ng Antipolo City Police, nagpunta ang pickup driver sa kanilang tanggapan kanina para makipag-ayos kay Crispin. Sadya rito para humingi ng paumanhin din. At sabi niya ay nagkamali siya. Nagkamali siya, sabi niya. Tapos, nagpang-abot sila dito nung sinapak niya? Yung sinapak niya sa video, pumunta naman sa police station para linawin din yung issue na inimbestigahan namin. Ang sabi niya, hindi na siya para magsampa pa ng reklamo. Nag-issue ng show cause order ang Land Transportation Office para pagpaliwanagin ang pickup driver. Pinatawan na rin siya ng 90-day suspension. Yan. Ang agad-agad na nauna nang nagbabala ang LTO pag may away kalsada, suspended talaga ang lisensya, no? So, kadalasan mga kapatid, ang dahilan sa away kalsada, isa lang. Yung tinatawag na pride of life sa tinatawag na concupiscence. Sa concupiscence, nandyan ang 7 capital sins due to the explosion of the original sin. Ang pride of life, 3 sa concupiscence na tinatawag na pride, anger, envy. No? Yung kayabangan o labis na pagmamataas sa sarili. Isa sa mga 7 pangunahing kasalanan, 7 capital sin. 7 capital sins na madalas ugat ng galit, mga kapatid. At ito ang dahilan sa mga away, kahit sa away ng daan, away kalsada, away trapiko. Pero alam niyo ba, may malinaw na gabay ang simbahan kung paano isosopel sa praktikal na paraan
lalo na sa espiritual na paraan. Kung maalala ninyo ang pahayag ng ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo Kapitulo 11, versikulo 29, matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagkumbaba ng puso. Kaya naalala ko, ako'y isang Vincentian, Society of St. Vincent de Paul. O sabi ni St. Vincent de Paul, if you want to conquer the devil with humility. Dahil yung galit, bunga ng nasugatang pride. So, ano ang practical na aral na itinuturo ng simbahang Katoliko? Lalo na pag may ganitong mga pangyayari, no, sa kalsada. Of course, huminto muna bago bumaba sa sasakyan. At kailangan ang prudence. Huminga muna. At manahimik. At alalahanin mga kapatid, na isang galit ng galit, habang buhay itong pwedeng magiging problema. Sa Kawikaan, Kapitulo 25, versikulo 28, ito ang mabasa natin kung tingnan ninyo sa Biblia. Ang taong hindi marunong magpigil ng galit ay parang lungsod daw na walang pader. See? So, ibig sabihin, para maiwasan ang away sa kalsada, dapat isuko ang pride. Yakapin ang humility. Pigilan ang galit. Pairalin ang isip. Ang isip. At, of course, kailangan igalang ang, kahit na nainis tayo, no, minsan naka-red na ang traffic, meron pang bilis tumakbo para lang dadaan. So, kailangan talaga igalang din ang kapwa kahit mali siya. Alalahanin ang Diyos, hindi lang ang batas trapiko. Unahin ang kapayapaan, hindi ang ego. So, dito, makita natin mga kapatid na sa nag-viral na video, grabe talaga, no? Binatukan niya na napaulat ito. Sandali, asan ba yun? Ito. Pansamantalang sinuspinde ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver na nag-viral matapos murahin at saktan ang isang lalaking nagkakariton. May report si Oscar Oida. Hindi lang mura ang inabot ng nagtutulak ng kariton na si Crispin Villamor. Okay na sana, tumingin niya po ulit. Hinampas pa siya. Sandali, nabasa ko itong si Muetal na isang kaanib sa INC. Sabi niya, sige nga, Kawendel. Talibong, kung totoo yung sinabi mo, magsuri kang kay Senator Marcolita dahil nagpakalat ka kasi ng fake news tungkol sa Noche Buena. Napanood mo ba ang pagtalakay ko, Muetal? Para ka talagang INC. Huwag mong putulin. Di po ba sinabi ko, hinanap ko ang video ni Marcolita pero wala tayong makita. Di ba sinabi ko, ano ba talaga? Sinabi ba ito ni Marcolita? Anong batayan nitong mga nagagalit sa kanya na iba't iba ang pahayag? Pero ang tanong, kung ikay ANC, nagsorry ba din si Marcolita sa pagiging congressman niya na ang layunin ay tanggalin ang cross? Allergic ang cross. Allergic sa cross. Si Marcolita Muetal. Basta iglesia ni Manalo, ganyan talaga yan. Nagsorry ba ang iglesia ni Manalo noong nagpakalat sila na piking pare? Muetal? Piking pare, pinakilala na pare daw ng Katoliko. Walang pagsusuri ang INC, di ba?
Nagsuri ba ang ahensi nang pinakalat nila na ang aklat na ito ay merong 60, pahina 63 na ang katotohanan hanggang sa pahina 18 lang. 'Di ba? Isip-isip naman kung may time, ha? Okay, patuloy natin mga kapatid. Sa ulo ng pickup driver. Nangyari yan sa harap ng umiiyak na anak ni Crispin. Matapos manakit, sumakay uli sa pickup ang driver at umalis. So, napaulat na ito sa iba't ibang channel, mga kapatid. Hindi talaga tama na saktan nitong kapatid. Di pa nakilala, huli na nakilala, kapatid pala ni Pukwang. Lalo na harap mismo sa isang maliit na batang babae. Kaya, kahit nagagalit ka, na-stress ka sa sitwasyon, ang pananakit ay isang uri ng karanasan. At hindi ito naaaprobahan ng batas o ng tamang asal sa lipunan. Sa viral na insidente nito, mga kapatid, ang kapatid ni artistang Pukwang, no? Religious ito si Pukwang. Sinuspindi na ang lisensya niya at hinaharap na ang mga legal na aksyon dahil sa nag-viral na video na nanakit siya sa isang ama kasama yung batang babae habang nagtutulak ito sa kariton sa kalsada. So, kaya may legal na implication. Batay sa nag-viral na insidente, ang Land Transportation Office sinuspindi ang kanyang lisensya, yung lisensya ng driver, sa 90 araw. At naglabas din ito ng show cause order laban sa kanya dahil sa kanyang kilos na nag-viral. So, ngayon, may pahayag, naglabas ng pahayag si Pukwang. Pakinggan natin mamaya dahil humingi siya ng sorry pero wala naman yung kapatid niya, no? Na siya mismo ang may sala. Nangyari yan sa barangay San Roque sa Antipolo City, Sabado ng gabi. Ayon kay Crispin, nagtutulak siya noon ng kariton nang makasalubong ang pickup. Nagdire-diretso raw ito ng takbo at muntik pang masagasaan ang kanyang anak. Naiwas niya ang kanyang anak pero tumama ang pickup sa kanyang kariton. Parang hindi niya ako nakikita. Parang yung nagbanggaan na lang, may bumangga na lang po sa kanya, saka po siya bumaba. Masakit para kay Crispin na nakita ng anak ang nangyari. Ayon kay Crispin, nagbanta ang pickup driver. Pinakita mo sa anak mo na hindi mo siya pinagtanggol. Sabi po niya, papatayin niya daw po ako. Tapos babarilin. Nag-viral ang video ng pananakit matapos i-post ng nakasaksi sa insidente. Hindi po kasi nagsorry, kaya naisipan ko po na Siya ang nag-post sa video kaya nag-viral. Pero ang tanong, tama bang ipakalat sa social media ang video? Hindi lang yan. May reaction si Pukwang dahil kumakalat sa social media ang larawan ng kaniyang pamilya kasama na si Pukwang. Oh. Asan ba yun? Hanapin natin. Ito. Kaya sabi ni Pukwang, ang kasalanan ni Juan, hindi kasalanan ni Pedro. Ito, pinakalat yan. So ang tanong, tama bang ipakalat sa social media yung larawan ng buong pamilya nila ni Pukwang dahil lang sa pag-viral na ginagawa ng kanyang kapatid? Natural, hindi talaga tama yung ipakalat sa social media. Bakit? Dahil alam natin na ang pananagutan ay personal, hindi ito pampamilya. Ang nakagawa ng mali, siya ang dapat managot. Dahil ang nakagawa ng mali ay individual na kilos ng isang tao. Walang kinalaman diyan ang ibang miyembro ng pamilya. Di ba?
at mga kapatid ni Pukwang kumakalat na sa social media. So, nagbabala si Pukwang na baka magsampa daw umano ng kaso, lalo na cyberbullying at iba pang mga posibleng kaso dahil sa pagkalat sa larawan ng pamilya. So, maituring yan na isang paglabag ng karapatan ng pribasiya. Kahit pa public figure si Pukwang, hindi ito automatikong public property ang buong pamilya niya. Ang nagpakalat sa larawan ay pwedeng masangkot at maaring makasuhan sa harassment, doxing, cyberbullying, at posibleng makasuhan din ayon sa paglabag sa Data Privacy Act, mga kapatid. Oh. So, ngayon, sinabi na itong na-interview na siya ang nagpakalat sa video din. Pakinggan muna natin ha. Presidente, Hindi po kasi nag-sorry, kaya naisipan ko po na i-post na lang kasi parang may mali po talaga. Na napaka-confident po niya na manakit, kung wala kami doon, baka hindi lang po batok inabot niyan. Nakita lang po niya na may natakot sa asawa ko pati. Nakita lang niya na nakakamera ko kaya po yun pumasok. Pero nagbanta pa po yun. sabi ng Antipolo City Police, Okay, so bago dyan mga kapatid, balik natin na ang nagkasala, hindi ang buong pamilya ni Pukwang. Ang nagkasala ay ang kapatid niya. At yung pagpakalat ng larawan sa mga pati na ina at mga kapatid, batay sa moral at sa kristyanong pananaw, hindi talaga yan kaaya-aya. Anong sabi ni San Pablo sa Roma Kapitulo 14, versikulo 12? Ang bawat isa ay mananagot sa sarili niyang gawa. Bawat isa mananagot sa sarili niyang gawa. Kaya hindi makatarungan ang tinatawag na collective punishment. Ang pagpakalat ng galit ay hindi ito nagdudulot ng hustisya. At ngayon, pakinggan natin ituloy natin mga kapatid. Dito na tayo kay Pukwang. Dito tayo kay Pukwang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang araw ng December 16, unang simbang gabi ng kapwa ko mga Katoliko. Ayan, magandang umaga po. May gusto lang po akong ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyotang puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, magaling. Paalala lang po na ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Maaari pong isa kami na apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan. Yan. Si Pukwang mismo ang humingi ng dispensa. Siya mismo ang nag-public apology sa nakaalitan ng kanyang kapatid. Pero, hindi ganap na tama na si Pukwang mismo si Pukwang lang ang mag-public apology kung ang kapatid niya mismo ang sangkot sa nag-viral na insidente. Bakit? Dahil ang accountability, ang pananagutan, kung ang kapatid ang gumagawa ng mali, siya ang dapat humingi at siya dapat ang humarap sa publiko at humingi ng tawad. Iba ang bigat kapag mismong ang gumagawa mismo ang umaamin at nagsusuri. So, although, maintindihan natin ang ginawa ni Pukwang dahil siya ay isang public figure, no?
Kaya, maintindihan natin kung bakit si Pukwang mismo ang nagsasalita. Dahil siya ang kilala at nadadamay ang pangalan niya. So, makatuwiran ang pagpapahayag niya ng paglilinaw at paghingi ng paumanhin para sa pamilyang nadadamay. Pero, hindi sapat kung wala yung kapatid niya. Kapag wala yung kapatid niya na dapat siya ang humingi ng tawad. Diba? Dahil, bakit? Parang inako kasi ni Pukwang ang kasalanan na hindi naman siya ang gumagawa. So, ibig sabihin, para bang nawawala ang hustisya para sa biktima at sa publiko. Mas tamang hakbang sana, unang-una, public apology ng kapatid niya. Yon ang direkta at malinaw. Sunod, suporta at paalala ni Pukwang bilang ate, hindi bilang kapalit sa kanyang kapatid, di ba? At pinakamainam, harapang paghingi ng tawad sa biktima, hindi lang sa social media. So, tama na nagsalita si Pukwang para linawin at awatin ang gulo. Pero hindi tama kung siya lang ang humingi ng tawad. Ang kapatid pa rin ang may pangunahing obligasyon na haharap at magpaliwanag. Ngayon, sa interview, na-upload kasi yon, no? In-upload ang video. Ang tanong, kung tama bang i-upload sa social media ang video, lalo na ang nangyaring pananakit. Ano sa palagay ninyo, mga kapatid? Comment kayo. Tama ba i-upload kaya nag-viral ang video diyan sa social media? Pero alam nyo, kung sundin natin ang batas, hindi basta-bastang tama ang pag-upload sa social media ng mga video kaugnay dito na nag-viral ngayon. Bakit? Dahil, una, kung ang layunin ay upang mapahiya ang gumagawa, o mangbas, o ang layunin, mag-viral ang video para magpalala ng galit. Hindi tama yan. Lalo na kung di tama, kung makita naman natin sa video na ang minor de edad, ang bata, hindi nilagyan na para mag-blurred ang mukha. Kaya dito sa atin, pinakita natin na may blurred talaga ang mukha. Patuloy natin, ha? Bago ko! Pinanggadya, pinagin ako ulit. Okay na sana, pinagin ako ulit. Putang ina mo. Kuya, wag ka manakit, kuya. Kuya, wag ka manakit. Wag na, baka may ano yan, baka yan may... May plaka, bago. Pakigan. Tama na. Plakahan mo. Yun, plakahan. Plakahan mo? Oo, naplakahan ko. Yun, ang bata. So, dahil na-upload, Tama na, dapat tama talaga na. i-blurred Tama na, ang tama. mukha. Yun ang nasa batas, no? Kaya, kung ang layunin ay ipahiya, mangbas, o magpalala ng galit, hindi tama yon. Lalo na ang minor de edad na nakita sa video, di naka-blurred ang mukha. May karapatan ang bata sa tinatawag na privacy at protection. So, kung walang
pahintulot, lalo na sa biktima, ay bawal i-upload ang video. Posible itong magdudulot ng trauma. At dahil sa pag-viral, magiging trial by social media. Imbes dumaan ito sa tamang proseso ng batas. So, ang tanong, kailan ba pwede, kailan maaring i-upload ang video sa social media? Pero may limitasyon. Pwedeng i-upload sa social media ang video kung ang layunin ay ebidensya para sa reklamo. At mas mainam na ang video na nakuha ay isumiti ito bilang ebidensya sa pulis, sa barangay. Pwede din sa korte kaysa i-viral ang naturang video. At kung i-upload ito, dapat talaga naka-blurred ang mukha sa bata at sa ibang pribadong tao. Iyon talaga ang batas. At walang mga paninirang caption na inilagay. So, malinaw na panawagan hostisya, hindi panawagan para sa galit. So, ano ang mas makataong gawin kaugnay sa mga pangyayaring ito? I-report sa otoridad. I-report sa otoridad. Of course, sa pulis, sa barangay. Hindi i-report doon sa algorithm ng social media. Dahil kailangan protektahan ang dignidad ng biktima, lalo na ang bata. Tandaan, ang mali talaga ang pananakit. Pero hindi automatikong magiging tama ang pagpakalat ng video sa social media. Sa madaling salita, ang pananakit ay mali. Pero ang pag-upload at pag-viral ng video ay maaaring magiging mali rin. Lalo na kung may batang nadadamay. At magiging instrumento lang ito sa pambabatikos sa halip na hustisya. Tuloy natin si Pukwang muna. Okay. At lalong-lalo na po dun sa anak na babae, pasensya ka na iha, dadalawin kita ha, wait lang ha, pupunta ang tita po ako dyan, pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa. Sandali muna, nabasa ko naman si Muetal, ikaw talaga Muetal, nag-away yung mga Katoliko. Oh, may patawa-tawa pa siya. Nakalimutan mo ba, Mital, kung ikay kaanib sa Iglesia ni Cristo? Grabe ang away sa Iglesia ni Cristo. Di po ba pinakulong pa ang kapatid ng tagapangasiwa ninyo? Di po ba may mga ministrong napaulat na nawala at lumantad kaya natiwalag yung iba? Oh, ikaw talaga kahit kunti lang kayo, di mo ba yan nakita? Kahit ina pa mismo ng tagapangasiwa ninyo ay itiniwalag ng anak. Di ba? Di mo ba yan nakita? Okay, tuloy natin. At hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po dun sa kapatid ko. Hindi naman din po ako, kumbaga, syempre nanay din naman po ako. Pero lagi po natin iisipin na laging may other side of story. Pero sige po, sa amin na lang po iyon. And humihingi po ako ulit ng kapatawaran dun sa mag-ama. And paalala ko lang din po dun sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying and cyber libel. Po, may mga and gusto ko muna pasalamatan pala yung mayor namin, Mayor Junjun Inares. Maraming salamat po sa pag-ayos ng problema. And pasensya na rin po kayo. Manghingi po din po ako ng paumanhin po sa aming mayor. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po, na hindi naman taga-antipolo, nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir. Sino kayo? Alam ko, taga-Bicol kayo eh. Ingat po kayo kasi
Mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyberbullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan, pero buong mukha na. Yung asam po, yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana, nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Again, dun po sa nakaalitan, pasensya na po kayo sa ginawa ng kapatid ko. Maraming salamat po. Okay, yon ang inilabas na pahayag ni Apo Kwang. So, para naman sa mga kapwa motorista, dami ng mga nag-viral na video sa away daan. Yung iba pa ay humantong sa nakita naman siguro ninyo pamamarel, di ba? At yung mga naging involved, mga professional pa. So, bakit po ba na kadalasan may away sa daan, lalo na sa motorista? Posible dahil na-stress sa traffic, init ng panahon, pagod sa trabaho. Kapag pagod at mainit ang ulo, so, kunting aberya, puputok ang galit na. At kailangan talaga ang humility. Bakit? Dahil di maiiwasan sa loob ng sasakyan, may mga driver na pakiramdam, ang pakiramdam ay anonymous at para bang makapangyarihan. Mas madaling magmura, mas madaling manigaw, o mas madaling manakit. Lalo na pag may dalang kahit pa license at with permit to carry na barel. Matapang yan. Bakit? Dahil hindi agad nakita kung ano ang posibleng hantungan nito. So, kailangan talaga ang disiplina. Disiplina at edukasyon diyan sa kalsada. Kaugnay sa pagsunod sa traffic rules. Kaugnay sa pagpasensya, lalo na sa pedestrian. Siguro, ilan sa inyong nagsubaybay ngayon, nakapunta sa ibang bansa, yung pagpunta ko sa Dubai, kahit napakaganda, kasama ko si Father Vin, kahit napakaganda ang sakyanan, pag nasa pedestrian ka, lahat talaga, hihinto yun. Makita natin ang kanilang disiplina doon sa daan pag pedestrian na. At sa away ng daan, napakalinaw. Maliit na pagkakamali, pinalalaki ito ng ego ng tao. At nakita na naman natin sa panahon natin ngayon, nagiging kultura na yung pagpapahiya sa social media. May ilan na inuuna pa ang pagkuha ng video kaysa pag-awat. Para bang umasa sa viral justice imbis sa tamang proseso, di ba? So, kaya lalo na ngayong Pasko, napaka-traffic. Kaya ingat-ingat talaga. Lalo na sa mga driver na madali lang uminit ang ulo. Bakit madaling uminit ang ulo? Emosyonal. Pwede din sa economic kanong pleasure ng ating lipunan. Bakit? Madaling uminit sa economic pleasure ng ating lipunan. Mataas ang bilihin habang ang sahod maliit lang. At may personal na problema. At ang galit sa
bahay o galit sa buhay, minsan sa kalsada na inilabas. So ano ang tamang gawin pag mangyari ito? Pag may aberya sa daan, huminga muna bago mag-react. Kung maaari, iwasan ang konfrontasyon. Kaligtasan ang unahin. I-report sa otoridad kung may krimen. Ang pag-video dapat ginamit para sa ebidensya. Hindi dapat ginamit para sa pagpapahiya. Di ba? Yan lang ang reaksyon natin sa nag-viral na video, mga kapatid. Kung maalala ninyo, yung nauna ko nang sinabi, si Saint Vincent de Paul, if you want to conquer the devil with humility. Hello kay Sis Ninita Kadyug diyan sa Mountain Province. Miss ko na yung Mountain Province sa misyon. Sabi niya, sige bro, sasagutin mo sila para mas lalong malaman ng mga nakikinig ang pinagagawa ng Iglesia ni Manalo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Bye-bye. I am Catholic, I am the gospel.